Ika-86 na kabanata. Sa pagpapatuloy ng flashback. Ang nakaraan sinabi ni Moyong B sa kanyang ama na simula daw ngayon ay mamumuhay siya sa pangalan ni Moyong Bo imbes na si Moyong B. Sa pagpapatuloy ng flashback. Makikita na nakaharap si Moyong Bo sa kanyang ama. Mula noon, mamuhay daw siya bilang kanyang kuya, nagsumikap daw siya, tiniis ang lahat ng sakit. Sabi niya sa sarili niya na tuwing nakaharap ako sa pader ng pagsubok. Siya daw at ang kanyang big brother ay parang kambal. Kung kaya daw ng kanyang big brother ay makakaya niya rin. Ang kanyang ama ay huminto na daw sa physical na pagpaparusa sa kanya. At simula daw noon, siya ay ginagabayan na lamang ng mga salita nito. Dahil daw iyon ay nagpapaalala sa kanyang big brother. Isang malaking bato ang makikita at ito ay biglang nahati sa dalawa at nagkadurog-durog sa suntok ni Moyong B na sa ngayon ang pangalan na niya ay si Moyong Bo. Nakatingin sa kanyang kamay at tumingin sa malayo na nakatikom ang mga kamao na sinasabi na kaya nga lang, naging panganay daw siya sa pamilya Moyong. Na tinatawag na The Young Dragon na si Moyong Bo. Balik sa kasalukuyan. Nakahiga sa lupa at nakatingin sa langit si Moyong Bo na sinasabi sa kanyang isip na kung ito daw ay ang kanyang big brother. Umupo mula sa pagkakahiga si Moyong Bo at inulit muli ang kanyang sinabi na kung ito daw ay ang kanyang big brother. Dahang-dahang tumatayo at sinabi pa niya sa kanyang isip na hindi daw ito matatalo. Tumatayo na rin si Namong Mae at ito ay nakatingin kay Moyong Bo na sinasabi niya sa kanyang isip na kung matatalo daw siya dito siya daw ay hindi na makakatagal dito. Tumingin ng seryoso na sinasabi niya sa kanyang sarili na siya daw ay gusto pang manatili sa lugar na ito. Humakbang silang pareho na lumapit sa bawat isa. Sinabi ni Moyong Bo na hindi daw siya pwedeng bumagsak ngayon. Ang pangalan ng mga moyong ang kanyang dinadala daw kaya naman ay hindi siya pwedeng matalo. Sinabi rin sa kanya ni Namong Mae na ayaw pa daw niyang umalis. At higit sa sino paman, siya daw ay gustong pang lumakas. Malapit na sila sa isa't isa nagkatinginan sila, at biglang sumugod si Namong Mae na sinasabi na siya daw ay ang disipulo ni Master Gui Myeondok na si Namong Mae. Sumigaw din si Moyong Bo at susuntukin din si Namong Mae. Pareha silang nagkatamaan sa muka at tumalsik ang mga dugo. Pareho silang napaliyad na sumusuka ng dugo. Habang si Moyong Bo ay mabilis na nilingon si Namong Mae na mabilis na napaluhod sa lupa at bumagsak ito ng nakadapa. Nakatikom ang mga kamao na sinasabi ni Moyong Bo na siya daw ang panganay na anak ng Moyong family na si Moyong Bo na tinitingnan niya si Namong Mae. Sa tunggalian ni na Moyong Bo at Namong Mae, si Moyong Bo ang nagwagi. Lumipat ang eksena kung saan ang dalawang espada ay nagkrukrus. Gayunpaman, may isa pang labanan na nagaganap sa pagitan ng mga sekta. Sinabi ng isang taong ito na si Virtuous Sect Leader, na si Gun Seok na lipulin daw nila ang lahat ng Liberty Sect ng brutal ang mga hinayupak na yan. Napasigaw ang isang taong ito nang maputol ang kanyang braso. Sinabi ng kabilang partido na sa ganitong sitwasyon ang kanila daw na sect ay malilipol. Sinabi ng nasa taas ng lambak na nag-aalala na wala na daw silang ibang pagpipilian. Ang tao palang iyon ay si Liberty Sect Leader na si Yundal. Na sinisigaw na lahat daw sila kainin na daw nila yon. Nagulat ang mga alagad nito at napatingin sa kanya. Isang tao ang nagsabi rin sa kanila na sinasabi na narinig daw naman nila ang utos ng kanilang leader na kainin na daw nila ito. Inilabas ang kahon na kahoy at isa-isa na nilang kinain ang exploding pill. Mabilis na nagbago ang kanilang itsura at naglabas ng kulay lilang aura na sumisigaw. Mabilis na sumugod ang mga ito sa kanilang kalaban na ikinagulat ng leader na si Gun Seok at sinabi na ano daw ang nangyayari. Itinuro ang mga nakakain ng mga exploding pill at sinabi nito na pigilan daw nila ang mga iyon. Isang mabilis na kamay ang dumapo sa lig nito at humiwalay sa kanyang katawan. Nakangiti ang kumain ng exploding pill na nakatingin dito. Lumipat ang eksena sa Sichuan Tang family. Nagre-report ang taong ito na sinasabi na ang key point exploding pill ay kumakalat ng maayos at ginagamit din ito sa labanan sa pagitan ng mga sekta. Sinabi ng ama ni Danwijo na ito daw ay mahusay, malapit na nilang markahan ang kanilang pag-abot sa buong Central Plains maliban sa 9 na dakilang sekta. Sinabi pa ng isang ito na sa tingin daw niya, dapat silang kumilos ng mas maingat mula ngayon. Tumingin sa kanya ang leader ng Tang at sinabi nito na hindi naman daw kailangan. Ipagpatuloy niya lang daw ang ginagawa niya hanggang ngayon.
Nanginginig na sinabi nito sa leader ng Tang na ngunit ang kanilang pamilya daw ay masasangkot sa malaking panganib. Nagalit ang leader na halos masira ang hinahawakan nito na sinabi na bata. Lumiliwanag ang mga mata na sinabi pa niya na masyado na daw itong maraming sinasabi. Nanginginig na pautal-utal na humihingi ng paumanhin sa leader ng Tang. Isinuntok ang kamay sa palad tanda ng paggalang na sinabi sa leader ng Tang na kung gayon ay aalis na daw siya. Lumipat ang eksena sa umaagos na tubig na nagmula sa figura ng Budha na dumadaloy sa katawan nito. Ang leader ng Tang family ay mabilis na lumitaw. At isang tao ang nagsalita na dumating na din siya. Sinabi ng leader ng Tang na ang lahat daw ay nangyayari sa paraang itinuro niya sa kanila. Sinabi pa nito na anong nangyari sa mga humahabol na nakuha daw nila. Isang anino ang makikita sa aninag ng bilog na buwan na sinasabi na huwag daw siyang mag-alala tungkol doon. Ang mga ito daw ay pinatay na niyang lahat ang sumusunod. Na maaaring humantong sa pamilyang si Chuan Tang. Sinabi sa kanya ng leader ng Tang na pagkatapos, sabihin daw sa kanya kung ano ang plano nitong gawin nila mula ngayon. Sinabi ng anino sa Tang leader na walang kailangang daw gawin pansamantala ang pamilyang Tang. Sinabi pa nito na ito daw ang oras ng mga demons cults para magpasikat. Nagulat sa kanyang narinig ang leader ng Tang family at sinabi sa kanyang isip na demon cult. Sinabi niya sa anino na kung nabuhay na daw bang muli ang kultong demonyo. Lumiliwanag ang mata ng anino at tumugon na sinabi nito sa leader ng Tang na hindi pa ito ganap na nabubuhay, ngunit binigyan na daw niya sila ng bagong buhay. Sinabi ng leader ng Tang na yun din daw ba ang gusto niya. Makikita ang paa ng anino na tumugon na tama daw ito. Isang tao na naman ang nakamaskara ang lumitaw na sinasabi nito sa leader ng Tang family na ang lahat daw ng ito ang gusto niya. At dito na po nagtatapos ang ika-86 na kabanata. Ika-87 kabanata. Makikita na nakatayo si Moyongbo at si Namong Mae ay walang malay na nakahiga sa lupa. Sinasabi ng kanyang kuya na si Namgung Il na ang bunso daw nilang kapatid. Ay mayroon na ngayong perpektong kontrol sa kanyang enerhiya. Nanlaki ang mga mata nito at sinabi pa na paano magkakasundo ang gayong hindi pantay na enerhiya. Nakaupo sa likod nito sa Master Gui Myeondok na sinasabi sa kanya na ang lahat daw ay sumusunod sa Doctrine of Min. Ang Doctrine of Min ay ang kahulugan nito ay ang isa sa mga pangunahing doktrina ng Confucianism ay nangangahulugan ng pagpapanatili ng balance at pagkakaisa sa pamamagitan ng pagdidirekta sa isip sa estado ng pare-parehong ekwilibryo. Sinabi pa ni Master Gui Myeondok na dapat may liwanag para umiral ang anino. Natural sa mundo na patatagin ang isang bagay na hindi balanse na ikinagulat ni Namgung Il. Nakatingala na nakatitig ang mata ni Namgung Il na sinasabi na ang Doctrine of Min. Lumiwanag ang mga mata nito at naglabas ng enerhiya. Nakangiting sinasabi ni Master Gui Myeondok na ito daw talaga ay isang talentado. Tinitingnan ni Master Gui Myeondok si Namgung Il na sinasabi sa kanyang isip na nakuha niya ang isang realisasyon mula sa panonood ng mga bata na duel at ilang mga salita. Nakapikit si Namgung Il na unti-unti nang nawawala ang enerhiya at tumingin sa kanyang mga kamay na hindi makapaniwala na siya ay nakalampas na sa kanyang malaking harang. Napalingon ito nang sinabi sa kanya ni Master Gui Myeondok na tama daw siya daw ay sa wakas ay nakarating na sa intermediate stage ng Transcendent Realm. Tumalon na mula sa malaking bato si Master Gui Myeondok at sinabi nito kay Namgung Il na mamaya na lang daw nila ito ipagdiwang. Ang unahin daw muna nila ay dalhin ang dalawa sa pagamutan. Nagtataka si Namgung Il kung bakit dalawa ang dadalhin sa pagamutan. Lumingon ito sa dalawa at nagtatanong na kung bakit daw dalawa. Nakita niya si Moyongbo at sinabi sa kanyang isip na Moyongbo, ang batang iyon. Makikita si Moyongbo na walang malay na sinasabi ni Namgung Il na ito daw ba ay nawalan ng malay habang nakatayo. Lumipat ang eksena kung saan ang isang pulubi ay mabilis na tumatakbo sa pasilyo ng palasyo, na pawis at hingal na hingal. Tumigil ito sa kanto ng pasilyo at malalim ang paghinga. Nakita niya na may pintuan at ito ay tiningnan niya at nang ito ay makapasok ay nagulat ito nang makita niya si Namgung Mae. Isinara ang pintuan at sinabi niya na ito daw ba ang batang binilihan siya ng pagkain. Tiningnan niya si Namgung Mae at sinabi nito sa kanya na siya daw ba ay malubhang nasugatan. Ipagdarasal ko siya na gumaling na para mabigyan niya ulit ako ng matatamis na pagkain.
Biglang naisip nito at napapalakpak pa ng kanyang mga kamay at sinabi na dahil may utang na loob ako sa kanya. Dapat ko siyang bigyan ng regalo para sa pagbisita. May kinuha sa kanyang gilid at sinasabi na kung kakain daw siya ng marami hindi magtatagal ay gagaling din daw ito. Hinahanap niya ang kanyang tirang pagkain. Nakita na niya ang pagkain at ito pala ay isang siopaw na mukhang nabubulok na at may amag na. Inilapit sa ilong ni Namungmay ang siopaw at ito ay nasisinghot niya. Sumigaw si Namungil at sinabi sa pulubi na sino daw siya. Lumiliwanag ang mga mata ni Namungil ay tinitingnan ito at lumingon ang pulubi sa kanya. Itinuro ni Namungil ang siopaw at sinabi nito na anong klaseng lason daw ang gusto nitong ipakain sa kanyang bunsong kapatid. Sumagot sa kanya ang pulubi na sinasabi na hindi naman daw iyon lason. Mabilis na sumugod si Namungil na lumaki ang kanyang palad na dadakutin ang pulubi. Malapit na ang kamay ni Namungil sa pulubi nang mabilis itong nakaiwas. Sinabi ni Namungil habang sinusundan niya ng tingin ito at sinabi na naiwasan daw niya yon. Mabilis na naman hinarang ni Namungil ang pulubi at dadakutin na naman niya ng kamay na may enerhiya na sinasabi sa kanya ng pulubi na hindi daw ito katulad ng iniisip niya. Siya lang daw ay nag-aalala lang kay Namungmay. Nagulat. At nagtataka si Namungil nang hindi niya mahawakan ang pulubi. Mabilis na umalis ang pulubi na sinasabi sa kanya na ito daw ay isa lang hindi pagkakaunawaan na mukhang naglalaro lang na umalis. Nakatayo lang si Namungil at nanlaki ang mga mata na hindi makapaniwala na sinasabi niya na siya daw ay hindi man lang siya nadampian ng kanyang daliri. Bukas ang pinto ng mabilis na tumatakbo si Blade Master nang makita niya si Namungil at tinanong niya ito at tinawag na kung may nakita daw siya na batang pulubi banda rito. Tumugon si Namungil na hindi man lang lumilingon kay Blade Master na umalis na daw ito. Nakatungo pa din na malalim ang iniisip ni Namungil habang mabilis na hinahabol ni Blade Master ang batang pulubi na sinasabi na siya daw ay nahuli na. Ang bilis daw talaga ng pilyo na yon. Naiwan na nakatungo pa din si Namungil. Makikita ang damuhan na malapit sa kakahuyan kung saan si Moyong B ay nakahiga sa kanyang panaginip. Dahang-dahang iminulat ni Moyon B ang kanyang mga mata at makikita ang anino ng isang tao. Sinabi nito habang nakahiga sa damuhan na Big Brother. Masayang sinasabi sa kanya ni Moyong Bo na yon ay medyo maganda B. Tumugon si Moyong B na tinatanong nito na kung talaga daw ba na siya ito. Itinuro ni Moyong Bo ang kanyang sarili na kung gayon sino daw ba siya. Mabilis na niyakap ni Moyong B ang kanyang kapatid na sinasabi sa kanya na miss na daw niya ito. Nakangiti rin na sinabi sa kanya ni Moyong Bo na ang akala daw niya ay lumaki na siya. Pero katulad pa rin daw siya ng dati na iyakin. Umalis na sa pagkakayakap si Moyong Bo na sinasabi na hindi pa daw ba siya maayos na wala siya. Umiiyak na tumugon si Moyong B na hindi naman na daw. Ang protektahan daw ang kanyang pangalan ay talagang nakaka-challenge sa kanya. Nagulat ito nang narinig niya ang salitang kanina, daw ay parang gusto na niyang maliitin ang sarili nito. Magkaharap sila na hinawakan sa balikat na sinasabi sa kanya ng kuya niya na ngunit ngayon daw ay nalampasan na niya talaga siya. Unti-unti nang nawawala si Moyong Bo na sinasabi sa kanya na ngayon daw ay siya na ang totoong Moyong Bo. Nakangiti ito at nagpasalamat sa kanya na tuluyan ng naglaho. Inangat ang mga palad nito na umiiyak na hinahabol si Moyong Bo na tuluyan nang nawala na sumisigaw si Moyong B ng Big Brother. Biglang nagising ito at nanlaki ang mga mata na lumuluha. May napansin siya sa gilid niya at ito pala ay si Namungmay na nakahawak sa ulo na inaabutan siya ng panyo at sinasabi na gising na daw ba siya. Siya daw ay nag-aalala. Mukha daw itong nagkaroon ng masamang panaginip. Nagulat si Namungmay nang sabihin ni Moyong Bo na umupo na mula sa pagkakahiga na sinasabi nito na yon daw ay hindi masamang panaginip. Sinabi pa niya na ito daw ay masayang panaginip lang. Nakatingin si Namungmay sa kanya at walang maintindihan. Sinabi pa niya kay Namungmay na sa tingin daw niya ito ang first time na nasaktan siya ng ganito. Simula nung huling martial battle niya sa kanyang Big Brother. Nagtataka na naman si Namungmay na sinasabi niya na Big Brother. Masayang sinasabi ni Moyong Bo sa kanya na sa una, hindi mo man lang makontrol ng maayos ang iyong panloob na ki, ngunit humusay ka ng husto at naging kasing lakas ko sa loob lamang ng ilang buwan. Nakatulala na tinitingnan ni Namungmay ito na sinabi pa niya na ngayon, daw ay wala nang maglalakas loob na tawagin ka ng kahihiyan ng pamilya ng Namung. Tumawa at nagpasalamat si Namungmay sa kanya.
Sinabi pa ni Nambong Mai na salamat sa inyo, marami din akong natutunan sa martial battle. Bagamat natalo ako sa laban, sa tingin ko ay makakabalik ako sa aking tahanan ng walang pagsisisi. Naalala ni Nambong Mai ang mga pangyayari kung saan sila ay magkakasama na sinasabi niya sa kanyang isip na dahil ginawa ko ang lahat, wala akong pinagsisisihan na malungkot na makikita sa muka ni Nambong Mai. At makikita ang isang anino sa pintuan. Napalingon si Nambong Mai nang marinig niya ito na sinasabi na kung siya daw ay gising na sundan daw niya siya. Ito pala ay ang kanyang big brother, na nagkatinginan sila na sinasabi nito na may pag-uusapan pa daw sila. At dito na po nagtatapos ang ika-87 kabanata.